Ito ang industriyang matuturing nating totoo at sariling atin. Kaya ang tunay na bida ng ating mga pelikula at telebisyon ay ikaw at ako. Tayong mga Pilipino. Ang pelikula at mga teleserye ang sumasalamin sa kwento ng bawat Pilipino. It reminds us of who we are and gives us an idea of what we can become. Hello Kathden fans! So breaking news ha, pinagsama ang Kathden sa isang video na ito and sila yung ginawang parang pinaka-front mga kasombreros no, ng MTRCB posted ng Presidential Communications Office mga kasombreros no. And nagulat ako kasi sila talaga yung pinakauna, si Direk Cathy no, pinakauna dito si Direk Cathy mga kasombreros, tapos ang Kathden na kung saan sila nga yung parang ginigyan sila ng pinaka number 1 na spotlight kasi nga di ba yung kanilang pelikula na Hello Love Again ay pinalabas din dito, and then box office at number 1 sa takilya mga kasombreros na kumita ng bilyon-bilyon. So nagulat talaga ako na kasi parang ito yata yung yung time na nag-meeting or parang iba yun, nag-meeting sina Ma'am Lisa Marcos at saka walang political attachment po ito ha, Kathden lang po tayo mga kasombreros na kasi nga related sa kanila. So sabi ni Direk Cathy dito no, sa kanyang linya, ang pelikula at bawat teleserye sumasalamin sa kwento ng bawat Pilipino. It reminds us of who we are and it gives us an idea of what we can become. Tapos si Catherine na yung pangalawa no, box office star. Grabe no, talaga nagulat ako at natutuwa mga kasombreros kasi binigyan talaga nila ng emphasis no, yung pelikula ni Ma'am Catherine at saka Sir Alden. And then yung Kathden talaga mga kasombreros, sobrang nakakatuwa at alam niyo nakaka-touch mga kasombreros no, na pinagsama sila. And soon no, baka magugulat na lang tayo, meron na ulit silang project mga kasombreros. So kay Kath naman, sabi niya dito na sobrang ganda. Ayan, ito ang industriyang maituturing natin totoo at sariling atin no. Sabi niya, phenomenal box office cinema queen dito mga kasombreros. Tapos si Alden naman, sabi niya ay kaya ang tunay na bida na syempre nakadugtong nung kay Ma'am Catherine na linya mga kasombreros no. Sabi niya Alden, kaya ang tunay na bida ng ating pelikula at telebisyon ay ikaw at ako, tayong mga Pilipino. Tapos maraming mga artista din at saka yung heads ng Star Cinema, ng ABS-CBN na sila Sir Carlo Katigbak, sina Mama Net Gozon no, yung Pulang Araw din ay na-feature dito mga kasombreros no. And sobrang nakakatuwa dito sila Ma'am Juday, si Sir Ryan Agoncillo, sina Piolo Pascual, Coco Martin, Vic Soto. So and more mga kasombreros no. And then yung mga personnel or mga part ng management mga kasombreros ng ABS-CBN, GMA at saka ng dito ng SM yata no, yung mga cinemas no, yung mga sinihan mga kasombreros. So si Ma'am Lala Soto yung head po ng dito ng MTRCB mga kasombreros no, na kung saan ay siyang chairperson and CEO mga kasombreros, si Mama Lala Soto. So nakakatuwa no, nakaka-amaze mga kasombreros na binigyan talaga ng spotlight ang Hello Love Again na din ng Kathden mga kasombreros, kung kaya ginawa natin itong breaking news mga kasombreros. And then ito, bago yung ibang update natin ay dahil trending si Sir Alden, maraming mga Kathden fans ang umaalma no, kasi parang back to Aldab na kasi nga sa issue kay Sir Arjo Atayde. So parang naisip kahit ako naman napapaisip na parang match agad, nagka-issue lang yung asawa ni Ma'am May Mendoza. Ganun lang kadali, parang ganun. Hindi naman ganun kadali yun mga kasombreros, and kahit na siguro nandyan na at kahit single si Ma'am May Mendoza ay hindi naman natin mapipilit si Sir Alden no, kasi isa lang tinitibok ng kanyang puso no, and that's Ma'am Catherine mga kasombreros. So hindi, parang kumaga pa may mga bagay na sadyang hindi natin kayang puwersahin mga kasombreros at kumapawala sa atin ang control. So ang mga fans lang talaga kasi sabi ng isang admin dito no, ng Kathden, sigaw ng fans Aldab left the group na sa Kathden ang corona. So nasa kanila na mga kasombreros na kung hayaan natin yung Aldab years ago mga kasombreros. So ang ibang mga Aldab lang talagang kapag mabalik na ng pag-asa nila. So hindi naman ganun kadali yun mga kasombreros. Parang laro-laro lang ng mga bata, ganun. So hindi po pwede. Kasi nasa Kathden na po ang corona mga kasombreros. And then ito, so update tayo mga kasombreros.
Si Sir Alden parang nag-dinner siya, no? And then yung ka-dinner niya dito is si Baby Avi, and then yung mga tropa niya yata sa biking at saka sa workout, mga kasambreros. So may mapagkain siya dito. Ang sarap, no? Parang kare-kare yata ito. Kare-kare, and then basta masarap siya. Tapos may kanin, mga kasambreros, ang picture. Tapos si Baby Avi ay kasi ito yung parang part ng kanang picture, mga kasambreros, no? Natutulog si Baby Avi sa isang dito sa upuan, mga kasambreros, na posted by Ma'am Marlene Capones ito. Tapos parang kasama siya dun sa sa dinner or sa pagkain, mga kasambreros, ni Sir Alden. And then ito, so verse ni Sir Alden, no? Of course, napakaganda nito, Psalms 23 verse 4. Sabi niya, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you, God, are with me. So grabe, no? Napaka-the best. Ang ganito, Psalms 23, yung buong Psalms 23, mga kasambreros, about the shepherdness or bantay natin na si Lord Jesus Christ or si Yahweh, mga kasambreros. And then ito, prayer niya, of course, no? Ang kanyang panalangin for today. Sabi niya, Dear God, help me to become a diligent, hardworking co-laborer for your kingdom. I don't want to live passively or waste the time you've given me. I want to serve you with purpose and excellence. As 1 Corinthians 3 verse 9 says, For we are co-workers in God's service, so help me to work faithfully in all you've called me to do. Give me focus, strength, and perseverance to carry out your will with joy. May my efforts reflect your heart and bring glory to your name as I build what matters for eternity. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, no? Salamat sa prayer item na ito. And we are, tama, no? We are co-workers, mga kasambreros. Kumaga pa, sa isang kumpanya, tayo ay part ng napakalaki at divine na company, mga kasambreros, ng ating Panginoon. So, and the next item natin, mga kasambreros, so yung another ito ng Alpha Pro, iba yung kagabi na finlash natin, iba yung picture na to, mga kasambreros, no? Kasi para pang bare months nito na teaser, mga kasambreros. Sabi niya, Alpha Pro Dog Food, hello bare months, sulit sale up to 11% off. Shop now. So ito yung sabi dito. So free shipping, flash sale, collect voucher. So ganun, mga kasambreros, no? Tapos yung same picture or same na damit ni Sir Alden, mga kasambreros, na parang light blue, no? Mga kasambreros yung mga kinatics. And then ito, last item natin. Ang kulit na lang ginawa ng isang admin, no? Inedit niya at saka pinagtabi sina Sir Alden habang sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine habang nakahawak po ng cellphone. So Realme si Ma'am Catherine, and then si Sir Alden naman ay Vivo, mga kasambreros, no? So ang kulit lang, parang nag-match kasi yung damit nila, no? Parang dirty white na kulay, or shade, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Catherine item. So natutuwa tayo, no? Kasi ito ang nangyari, mga kasambreros, sa pinagtabi nila sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. Dun sa last part actually ay pinagtabi nila yung dalawa, nakapikit lang si Sir Alden dito. So, sana po ipakinggan po natin ang Word of God, ha? Today is September 9, 2025. Tuesday na po, mga kasambreros, no? Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasambreros, ha? Sana po ipakinggan natin ang title po, Mataas pa sa mga bansa. Psalms 113:4-6. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who dwells on high, who humbles himself to behold the things that are in the heavens and in the earth. Grabe, no? Napakaganda po din ito, mga kasambreros, no? Sana po ay pakinggan po natin. So, ang verse na ito nag-emphasize, no, as we understand, ay mas mataas pa siya sa mga bansa, kahit na sino mang mga presidente, mga queen, mga kings, mga kasambreros, mga governors man dyan, mga mayors man dyan, mga senators man dyan, mga congressmen man dyan, lahat, mga prime ministers man dyan, mga kasambreros, kahit na ikaw pa ang pinaka-powerful country sa buong mundo, mga kasambreros, pagsamasamahin mo ng lahat ng pinaka
malakas at pinakamakapangyarihang mga bansa sa buong mundo, wala pong papantay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kasembreros. And ang verse na ito, Psalms 113:4-6, ay nag-emphasize na ng kanyang supremacy, ng kanyang authority, mga kasembreros, over all things and over all people, no? Over all the earth, mga kasembreros. And ang phrase dito na the Lord is high above the nations, mas mataas pa siya sa mga bansa, mga kasembreros, nag-indicate na walang bansa, no? Walang ruler, walang power na pwedeng makasurpass or pwedeng makatalo or pwedeng maka-overcome, mga kasembreros, or overthrow ng kanyang kadakilaan. His greatness is unfathomable, immeasurable, endless, infinite, mga kasembreros, cannot be overthrown. His vantage point is far above anything we might see in the earthly realm. The term high signifies not only physical elevation but also a metaphorical height that can highlight God's infinite power. Grabe, mga kasembreros and authorities. So, yung high kasi dito, parang ano lang yan eh, parang tayo mga langgam, parang mga, parang mga langgam, parang mga ants, mga kasembreros, para mga buhangin lang tayo sa paningin ng Panginoon, mga kasembreros. And siya ay nakaluklok at nakaupo sa kanyang trono, no? At saka full of power and authority, mga kasembreros. He stands above nations, meaning that he is not influenced by earthly affairs or human decisions. Ano siya yung dimension niya kasi hindi affected ng dimension natin. Kunwari, sa atin bumabagyo, bumabaha, dito lumilindol, dito may mga buhawi, may mga tsunami, may mga tornado, may kung ano pa mga calamities and catastrophes, mga kasembreros, may mga typhoons, no? May mga hurricanes. Hindi po affected ang kanyang kingdom, hindi affected ang kanyang trono, hindi affected ang kanyang kaharian, mga kasembreros, sa langit. Kasi nga yung dimension niya is infinite, no? Ang atin po dito ay finite, no? May katapusan po ito, mga kasembreros, ang mundong ito. So kung gaano kataas ang langit ay ganoon din po kataas ang kanyang kapangyarihan, sobra-sobra pa, mga kasembreros. Kahit na may mga nag-aaway-away na, may giyera sa mundong ito, hindi siya affected, mga kasembreros, because He is God. This serves as a reminder that while nations may rise and fall, God's sovereignty remains unshaken. So unshaken siya, mga kasembreros, no? Unshakable. Kahit, di ba, si Jesus Christ, no, kahit na bumabagyo na at that time sa bangka na nasa kanila, no, kasama ang apostol, ay nakakatulog pa rin siya in the middle of the storm, mga kasembreros. Ganun po katindi at ka-powerful ang ating Diyos, mga kasembreros. The heavens, which are vast and awe-inspiring, are still beneath the glory of God. Grabe, no, yung heaven, di ba, sobrang taas na nun. Kung isipin mo, hindi natin makayang abutin yun, mga kasembreros. Pero ilalim pa yun, no? Under pa yun ng kanyang sovereignty, ng kanyang power, mga kasembreros. And this demonstrates His incomparable nature and the transcendent quality of His being, inspiring us to look beyond our immediate circumstances and recognize the greatness of the one who governs the universe. Grabe. May mga heavenly governors kasi tayo. Kasi ang mundong ito, di ba, merong president, may vice president, may senators, may congressmen, may mayors, may may mga barangay captain, may mga namumuno, mga kasembreros. Sa heaven, meron din pong mga heavenly governors. Sila yung namumuno, mga kasembreros. Nandyan sila Archangel Michael, no, sila Gabriel, kasi si Michael talaga yung pinuno ng mga sundalo, mga kasembreros. So meron din po doon syempre ang pinaka-presidente, head at ang pinaka-ulo at pinaka-makapangyarihan sa lahat ay ang Diyos Ama, no, si Jesus Christ and His Holy Spirit, mga kasembreros. So the heavens ay govern ng Trinity, no, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, at ang kanyang mga peacemakers, yung mga police ba, kunwari ay mga angels, no, na under sa pamuno ni Angel Michael, mga kasembreros. Grabe, no? Sobrang tindi nito, mga kasembreros. So the first part sabi ito, the Lord is high above all nations, indicates divine sovereignty. Nations hold authority in their respective borders, but they are ultimately under God's command. So
may mga power, no, ang mga president, mga prime ministers, mga kings and queens, meron silang command, no, kapag sinabi nila sa ganito o sinusunod ng kanilang mga subordinates, ng kanilang mga members, no, sinusunod sila mga kasunod. But all these leaders, no, magmula pa dati, no, wala pa tayo dito sa mundong ito. May dati na ng mga leaders, mga kasambreros, no, may mga namuno na sa mga bansa, mga kasambreros, no, the presidents of United States of America, ng Russia, ng Germany, ng Japan, ng China, and so on. So, and kung pa, ang mga leaders na iyon ay namatay din, mga kasambreros, no, kasi tao lamang sila. Kahit na powerful sila, kahit na mayaman sila, kahit na influential sila, ay namamatay at mamamatay tayong mga tao. So, come to think of that, no? When we think of what it means for the Lord to be high above, we may picture a mountain that stands tall, exhibiting strength that cannot be approached. This image is like a reminder that our problems may feel huge, yet in the weight of God's greatness, they shrink. So, kumaga pa, kahit na ang powerful na mga tao, na mga leaders natin sa mundong ito, and we have mountains, we have land formations, and so on, ay hindi pa rin sila, wala silang panama, no, sa power at sa sovereignty ng ating Panginoon, mga kasiners. The notion that God exists beyond human limitations speaks to his timelessness, mga kasiners. So timeless siya, mga kasiners, no? Hindi sa kanya nakakapekto ang oras, ang panahon, ang seasons, mga kasiners. Unlike rulers who may dwell in fragile human states or those whose power may wane, God remains eternal, unyielding to changes we see on earth. So, di ba, may mga phenomenons tayo, may mga catastrophes and calamities tayo dito sa mundong ito. So, hindi po siya apektado. Kumaga pa unscathed, mga kasambreros. As we reflect on Psalms 113:4, several lessons or important lessons, mga kasambreros, ang pwede nating matutunan. One key takeaway is understanding God's sovereignty. As previously noted, God sits above all nations, which means that human kings and leaders ultimately follow His authority. Whether in times of conflict or calm, we must remember that God's plans do not falter. Instead of feeling overwhelmed with fear or anxiety, we can meet challenges with confidence in God's unmatched supremacy. So, ang ating dito final thought, mga kasambreros, at saka dapat nating i-apply yung kung meron tayong kinakaharap na problema, isipin natin parati ng Diyos po natin ay mas makapangyarihan sa lahat. So we can trust, we can believe, we can rely on His power, we can depend on Him, mga kasambreros, because of His sovereignty, His infinite power, and His unaffected sovereignty and supremacy, mga kasambreros. So let's hold on to these verses, mga kasambreros, no? Psalms 113 verses 4-6, mga kasambreros, na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, so we can trust in Him always, in always, in always, in always, in always, mga kasambreros. Alright, sinabi po sa ating Word of God, ha, na pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, magnificent, supreme, and powerful, and influential name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time, mga sarsan pa. Alam po, I love you.